sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y bahagin, malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y bahagin, malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay.
Ang oras natin mga kaibigan ay 18 minuto, makalipas po ang 10:10 ng umaga. How come Magandang umaga po sa lahat. Good morning po sa ating lahat. Binabati ko po kayo dito sa ating ika-18 na episode ng advocacy program ng Access Project. Ang programang po ito ay hatid sa inyo ng European Union Humanitarian Aid. So ngayon po ay ika-7, no? April 7, 2026 mga kaibigan. Napakagandang umaga, medyo mainit-init din. Para sa isa namang discussion natin, talakayan sa mga bagay-bagay na kailangan nating maintindihan, lalo na po sa mga panahon ng sakuna at pangangailangan. Ako po si James Baay ng Access Project at kasama po natin ngayon, makakasama natin sa ating talakayan ngayon ay kinatawan din ng isang organization na member din ng Access Consortium. So, bago natin ipakilala sa ang ating kasama ngayon ay gusto nating ipaalam din, no, na ang ating programa sa kasalukuyan ay napapanood din sa iba't ibang mga panig ng bansa sa mundo? sa pamamagitan po ng Facebook Live ng Radyo Natin FM. Bibitaw At kung meron tayong mga katanungan mga kaibigan mula sa ating mga tagapakinig dyan, mula sa mga areas po ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa ibang parte ng Sultan Kudarat, North Cotabato Province, sa ilalim ng pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0905-642-4323. No? Kung meron po kayong gustong sabihin, katanungan o paglilinaw. No? Kung meron kayong mga hindi pagsang-ayon sa aming mapag-uusapan ngayong umaga, pwede rin niyo sabihin. baka At sa ating mga viewers dyan, nanonood sa ating Facebook Live po ng Radyo Natin FM, pwede po kayong mag-chat sa ating dyan po sa chat box para po kayo ay ma-recognize. laman mo So yun na nga mga kaibigan, pinakikilala ko po sa inyo at siya rin ay request natin na magdagdag din ng pakilala sa kanyang sarili. Mula po ang Communications and Advocacy Officer po mga kaibigan ng Plan International Pilipinas, si Ma'am Lay Demin po. Good morning sa iyo, Ma'am Lay. ng kawalan. Ako po si Lay Demin, ang Communications and Advocacy Officer ng Plan International Pilipinas, kasama yung Access Project. Magandang araw sa lahat. Yes, thank you so much sa inyong time, Ma'am. Napag-samahan tayo dito sa ating segment. Nung mga nakaraang episodes din mga kaibigan, tayo ay sinamahan ng iba't ibang mga representatives din ng mga member organizations po ng Access Consortium. So bago natin ang pag-uusapan natin ngayon, Ma'am Lay, ay tungkol sa child protection and gender-based violence, ano? So, pero bago yan, pwede ba nating pag-usapan muna, introduce muna natin, ano nga ba itong Access Project, Miss Lay? So, magandang araw sa lahat. So, bago ako mag-discuss tungkol kung ano yung topic natin ngayong araw, ay papakilala ko din ang Access at saka yung Plan International Pilipinas. So, ang Plan International Pilipinas ay isang non-government organization nagsimula noong 1961. Matagal nakatuwang na kami ng mga komunidad sa pagsulong ng child protection, gender equality at disaster response. Malinaw ang aming layunin. Ang bawat bata, lalo na ang batang babae, ay dapat ligtas, may pantay na oportunidad at may boses sa lipunan. Isa sa mga proyekto namin ay ang Access na pinopondohan ng European Union Humanitarian Aid. Katulad ng sinabi ni Sir James kanina, no, na binubuo siya ng 14 na organization na nagtutulungan upang maabot ang komunidad na higit na nangangailangan, lalo na sa armed conflict, kalamidad, paglikas at lumalalang epekto ng klima. So yun po yung Access. Okay, so tama po yun, no? Ang Access Project, nabanggit nga ni Miss Lay na meron tayong 14 organizations, no? Nabanggit din natin ng mga nakaraang mga episodes na yung mga kinatawan ng Access Project nagpupunta po sa mga areas po natin ay
madalas pinakikilala nila ang Access Project pero pinakikilala din nila ang kanilang sariling organizations, no? So kaya po natin maintindihan na yun nga meron tayong 14 organizations na implementer ng Access sa project, mga kaibigan, no? So tuloy tayo dun sa ating discussion na Miss Lay, no? Ano ba ang mga bagay na kailangan nating maintindihan, no, when it comes to child protection and gender-based violence? Okay. So isa sa aming pangunahing tinututukan na yung advokasya sa child protection at gender-based violence kasama ng pagpapalakas ng referral pathways. Ito ay isa sa mga sistemang tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso na mabilis at ligtas na makalapit sa tamang serbisyo at kailangang suporta. So upang mas malinawan natin kung ano ang mga konsepto ng child protection and gender-based violence, ibabahagi ko ngayong araw kung ano ang kahulugan nito at bakit mahalaga ito sa ating mga komunidad. So, magsimula tayo sa child protection. Ang child protection hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pisikal na pananakit. Saklaw nito ang emotional, legal at social na proteksyon. Halimbawa, ang pag-iwas sa child labor, trafficking, bullying at pagbibigay ng ligtas na espasyo sa paaralan at komunidad. Samantala, ang gender-based violence ay karahasan na nakabatay sa kasarian. Maaari itong pisikal, tulad ng domestic violence, pananakit ng partner, pwede ding sexual, kagaya ng rape, harassment, exploitation, emotional gaya ng pananakot, pagmumura, kontrol sa kilos at desisyon, o pwede ding economical na pang-aabuso katulad ng pagkakait ng pera, trabaho o kabuhayan bilang paraan ng kontrol. Madalas, kababaihan at ang mga bata ang naaapektuhan. Mahalagang tandaan natin na ang mga isyong ito ay hindi lamang personal na problema. Ang epekto nito ay umaabot sa buong komunidad, sa kalusugan, sa edukasyon, at kabuhayan ng mga pamilya. Kaya mahalaga na ang maagang pagtukoy at sa tamang tulong, pati ang malinaw na referral pathways para matiyak na ligtas at suportado ang bawat biktima. Yun. Thank you so much, no? So, naintindihan natin, mga kaibigan, yung pagkakaiba ng child protection at saka gender-based violence. Mahalaga, no, na maintindihan natin itong mga konseptong ito dahil nasa mga panahon, no, yun nga nabanggit natin na yung mga inaasahan natin mga tagapakinig ngayon ay sila yung mga communities, no, mga areas na madalas na apektuhan ng iba't ibang uri ng kalamidad. At kapag nagkaroon po ng displacement o pagbakwit, mga kaibigan, na naintindihan natin na mas marami o mas tumataas yung pagkakataon na nagkakaroon ng mga child protection issues o paglabag sa mga karapatan ng mga kabataan at ganun din sa proteksyon ng mga kababaihan, no? So, Ms. Lay, pwede ba nating bigyan ng kaunti ng paliwanag yung mga tagapakinig natin kung ano ba yung nakikita natin base sa experiences natin, mga humanitarian organizations, ano ba yung nakikita nating situation sa Mindanao o sa BARM areas, no, when it comes to child protection at saka gender-based violence? Okay. So, sa mga lugar tulad ng Davao Region at BARM, patuloy ang pagtaas ng kaso ng child abuse, kabilang ang sexual abuse, physical abuse, at neglect. Sa evacuation centers na nabanggit ni Sir James kanina, mas nanganganib ang kababaihan at batang Bangsamoro sa exploitation at harassment. Mataas din ang kaso ng domestic violence ng mga conflict-afflicted areas. Yun yung mga nasasalanta ng mga armadong grupo, no? Sa online space naman, ayon sa Foundation for Media Alternatives, mula 2012 hanggang 2025 ay may 795 na dokumentong kaso ng online gender-based violence sa bansa. Kabilang ang Mindanao sa mga rehiyon na may mataas na insidente, lalo na sa mga kababataan nating babae. Sa kabila nito, may mga matibay tayong mga batas. Kabilang dito ang RA 7610 para sa proteksyon ng mga bata, RA 9262 laban sa karahasan sa kababaihan at kanilang mga anak, at RA 11648 na nagtataas ng age of sexual consent to 16. May mga ibang batas din tayo na para sa mga bata, no? At saka sa kababaihan, RA 9344, which is the Juvenile Justice and Welfare Act,
RA 9775, Anti-Child Pornography Act, RA 10364, yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, at saka RA 10630, Amendments to Juvenile Justice and Welfare Act. Pero pakatandaan natin mga tagapakinig na ngunit kahit may mga batas tayo, no, magiging epekto lamang ito pag may malinaw tayo na sistema ng suporta at kung kukilos ang komunidad. So ang ibig sabihin nito ay kahit may batas, pag hindi naman tayo gumagawa ng paraan at may mga sistemang hindi gumagana, wala pa rin. So kailangan natin magtulungan upang mas protektahan ang ating mga bata at mga kababaihan. Tama yun, no? Magandang na naintindihan natin na narinig natin mga kaibigan na maraming mga batas tungkol sa proteksyon ng mga kabataan at kababaihan, no, na sinasabi natin. Ito yung magiging gabay natin o basehan sa lalo na ng mga kinatawan ng gobyerno para itaguyod itong mga karapatan ito, pero hindi lang ito responsibilidad ng gobyerno kundi tayo rin na mga members ng komunidad. Kapag nalalaman natin ito ay kaya din nating i-promote, no? Paano natin sabihin na ipag-igiit yung mga karapatan ng mga kabataan at kababaihan. Miss Lay, ano lang tayo, follow-up question lang tayo doon sa nabanggit kasi natin, no, na tumataas yung dito sa Bangsamoro area, tumataas yung mga kaso ng exploitation at harassment. Meron ba tayong ma-cite na mga examples, mga halimbawa ng mga exploitasyon at saka harassment laban sa mga kabataan at kababaihan? Pag napapansin nyo sa mga news, may mga ganyan. Pero usually, nangyayari yan, especially during sa mga conflict, sa mga bagyo, mga baha. Kasi minsan, hindi na iiwasan na mix yung nasa evacuation center. So, para maiwasan natin yan, importante na may mga child-friendly spaces tayo, may mga women-friendly spaces, para lang mas lagyan natin ng mas protection yung mga kababaihan at bata, lalo na vulnerable sila sa mga oras ng kalamidad at conflict. Tama yun, no? Kasi yun nga, pag nagkaroon na tayo ng displacement o napunta tayo sa mga evacuation centers, so alam naman natin mga kaibigan yung situation sa mga evacuation centers, walang mga partition, walang maayos na dingding, no? So karamihan sa mga kabataan ay, so yung mga pamilya din ay medyo dikit-dikit, no, magkakalapit. So nagkakaroon ng posibilidad na yung mga kababaihan habang natutulog o habang naliligo or nagbibihis ay na hindi sinasadya, pero ang iba ay nasasadya na rin dahil nga wala silang masyadong proteksyon para hindi sila masilipan, no, makita ng ibang mga hindi mga miyembro or kahit nga miyembro ng pamilya ay hindi rin pwedeng makita sila, so or masilipan, no. So nagkakaroon tayo ng proteksyon. So pero meron ding iba, ang sabi nga, no, na pag sinabi nating protection or gender-based violence ay marami siyang mga aspeto, hindi lang siya doon sa physical, merong mental, no, psychological, at saka meron ding mga economic, no. So tumataas din itong mga ganitong klaseng mga problems o concerns kapag nagkakaroon ng pagbabakwit kasi nga nawawala sila, naaalis sila doon sa kanilang mga normal, mga regular na tirahan at kailangan nilang kailangan nilang magpatuloy sa kanilang buhay, pero sa prosesong ito ay madalas nagkakaroon ng, sabi natin sa mga nakausap naming nakaraan, no, karamihan sa mga physical violence na nangyayari, no, pambubugbog sa asawa dahil yung mga kalakihan din ay na parang nawawala sila sa sa kanilang momentum bilang mga breadwinners, no, naghahanap buhay para makapagbigay ng pagkain sa kanilang pamilya, pero dahil hindi nila nagagawa yon, pag hinahanapan o pinag-uusapan nila yung kailang problema at hindi niya kayang tugunan, yung kanyang tanging proteksyon sa sarili ay parang umiinit ang kanyang ulo, no, at nagiging resulta ng yun, nasasaktan niya yung kanyang asawa. So ganun din, no, ganun din sa mga kabataan, marami tayong mga kaso na nagkakaroon na experience ng mga attempted na pang-rape, no, nagkakaroon ng pangbubuli kasi nga yun, nawawala sila doon sa kanilang regular na tirahan at
sa pamamagitan nito ay parang bumababa din yung pagtingin nila sa kanilang sarili, no? So kapag nakakatulong talaga mga kaibigan na maintindihan natin itong mga batas na nabanggit ni Ms. Lay, itong RA 9344, itong RA 9775, no, or Anti-Child Pornography Act, itong Expanded Anti-Trafficking Persons, no, maganda ito na banggit natin kasi karamihan din sa naging problema, yun nga, nawawala ng trabaho yung mga pamilya, ng mga family members, kaya isa sa mga options nila ay talagang ipa-trabaho na lang din yung kailang mga anak. Madalas may mga kaso tayo niyan na dinadaya na lang yung mga tawag natin dito, certificate of yung birth certificate natin para masabi na legal age na yung kabataan para makapagtrabaho. So ang tawag po natin mga kaibigan ay trafficking po yan, no? Child trafficking, no? At saka yung mga magkakaroon din, karamihan din sa mga kabataan, lalo ng mga kalalakihan, kapag hindi po sila nakapagpatuloy ng pag-aaral, nakaka-develop po sila ng parang galit, no? At saka kailangan nilang makahanap ng paraan para mailabas itong kanilang mga emosyon na sinasamantala din ng iba na i-recruit sila doon sa iba't ibang mga armadong grupo. So yun na nagiging tumataas po yung yung mga kaso na nare-recruit sa iba't ibang mga grupo yung mga kabataan, lalo na po yung mga kalalakihan. So importante talaga na maintindihan natin ito at saka kung paano natin ito mapigilan itong pagdami o pagiging talamak ng mga kaso ng child protection at saka gender-based violence. Yun, tuloy tayo sa ating discussion. Ano ba yung mga makakatulong o tinatawag nating paano ba kapag nakikita natin, Ms. Lay, na may mga nakita tayo mga problema na laban sa mga kabataan at sa kababaihan, ano bang pwedeng gawin? Halimbawa isa rin akong bakwit, no? Saan at kanino ako pwedeng humingi ng tulong para mabigyan ng solusyon yung mga nakikita kong problema laban sa kabataan at kababaihan? So ayun, talamak talaga yung nasabi ni Sir James, totoo yun, na sa mga evacuation centers, sa mga displaced na mga pamilya, talamak yung mga sitwasyon kung saan nakakaranas ng violence at saka harassment yung mga kabataan natin at kababaihan. So paano ba natin ito masusolusyonan? So may tinatawag tayo na referral pathway. So ang referral pathway ang nagsisilbing gabay para sa mga biktima at saka nagsasabi ito kung saan pupunta, sino ang lalapitan at anong tulong ang maaring makuha. Maaring magsumbong sa barangay, sa VAUSI Desk, Violence Against Women and Children Desk, sa Women and Children Protection Desk or WCPD, sa pulisya, sa ospital, paaralan or sa NGOs. So may iba't ibang taong handang tumulong tulad ng social workers, police, health workers at legal na professionals. So ito lang nagpapatunay na pag may mga problema tayo tungkol sa sa GBV, no, makakatulong yung mga taong nasa paligid natin, especially yung mga social workers, police, health workers, mga BHW, BNS at legal professionals. Mahalaga na may iba't ibang serbisyo na nabibigay dito sa referral pathway, kabilang dito ang proteksyon tulad ng shelter, medical services, psychosocial support, legal assistance, at kahit livelihood support. So kapag malinaw ang sistemang ito, mas nagiging mabilis ang aksyon at mas naprotektahan ang biktima. So para mas maintindihan natin at mas maalala natin kung paano ba yung referral pathway, simulan natin sa saan magsusumbong. So saan ba tayo magsusumbong pag may na-witness tayo or may na-experience tayo na karahasan? Una, sa Barangay Hall or sa Barangay Council for Protection of Children or BCPC. Pangalawa, Barangay VAUSI Desk, Women and Children Protection Desk, Hospital at Health Centers, Guidance Counselor sa paaralan, NGOs, and community groups. So sino ang ating mga pwedeng lapitan, mga tagapakinig? Barangay officials, social workers, pwedeng DSWD or LGU, police,
health workers, doctors, and nurses, dahil may mga, minsan no, sa evacuation centers, may mga medical mission, pwede kayo doon magsumbong, pwede din sa mga NGOs, civil society groups, prosecutors at korte. So, kung nanghihingi kayo ng tulong, ano bang pwede niyong makuha ng mga serbisyo? Pwede niyong makuha yung agaran or immediate na proteksyon, ligtas na lugar, o shelter, o kahit restraining order sa mga taong nag-commit ng karahasan sa iyo. Pwede ding medical services, paggamot, medical exam, documentation, pwede ding psychosocial support katulad ng counseling, therapy, at saka tulong sa kaso. Isa din ang livelihood support, pwede din kayong mga-skills training, financial aid, and integration program. So lahat ng ito ay binibigay dahil kung natatandaan nyo sa pinag-usapan natin kanina, ang gender-based violence ay may iba't ibang anyo. Kaya ang gusto ng referral pathway ay mas masolusyonan yung iba't ibang anyo ng karasang na-experience nyo lalo na sa oras ng mga may kalamidad. Tama. Salamat no, Miss Lay. Ang ano natin mga kaibigan, parang ito yata yung pinaka-updated no ng mga referral organizations kung saan tayo or kanino tayo pwedeng mag-report no. Nandyan mga kaibigan, nabanggit yung Barangay Council for the Protection of Children, yung VAUCI-DES no. Sana kilala natin ito no, lalo na doon sa mga areas again na madalas na apektuhan ng mga kalamidad kasi yun nga kapag nagkakaroon ng displacement, mas tumataas yung mga kaso ng mga violence against women at saka against children no. So importante talaga na alam natin kung kanino tayo mag-report. Nandiyan din yung sa usaping police naman no, nandiyan yung Women and Child Protection Division no o WCPD. So nandyan lang din yan sila sa opisina ng mga pulisya na pinakamalapit po sa mga lugar po natin. Kapag sa hospital naman, meron din natang mga kinatawan na kung kanino tayo pwedeng mag-report. No? Pwede rin kung kayo ay nasa eskwelahan, no? Katulad ng mga kaso ng pambubuli, pwede po tayong mag-report mga kabataan, lalo na dyan sa ating mga guidance counselor at saka kung sino man yung mga NGOs na nagtatrabaho doon sa mga komunidad. Pero Miss Lay, meron kasing nasa pag-ano natin, pagpunta lalo na dito sa BARM areas, no? Karamihan sa mga kaso na laban sa mga kabataan at kababaihan, madalas ay hindi natadala dito sa mga agencies na ito, no? Madalas ang mas nilalapitan o pinagkakatiwalaan ng mga tao ay itong ating mga traditional leaders, no? Yung mga ustads natin o yung mga membro ng kamal doon sa mga communities. Anong opinion mo tungkol dito? Tungkol naman dyan, hindi naman masama na pumunta sa ating mga religious leaders, sa mga ustad natin, pero atin ding i-avail ang mga services na andon. So for example, yung sistema natin, meron tayong referral pathway. So kung pwede mong masabi sa mga ustad mo, pwede din nating masabi sa mga kinauukulan natin para mabigyan ng mas systematic na approach and mas yung protection mo ay very legally binding at saka mas naproproteksyonan ka dahil binibigay lahat ng serbisyo tulad ng immediate protection, medical services, psychosocial support, legal assistance at livelihood support. Yan naman lahat ay nandyan yan para tumulong sa inyo. It may be religious or itong referral pathway. Tama yun, no? Isa sa mga naalala ko doon sa mga previous conversation, no, mayroon din kasi tayong isang episode na pag-usapan ito ng parang maikli lang. No? Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga pamilya, lalo na ng mga nakaka-survive sa mga gender-based violence at saka children protection ay ayaw nila ito kaya nila ito nilalapit lang doon sa kanilang mga traditional leaders dahil ayaw nilang mag-report doon sa mga yun nabanggit natin na mga organizations kasi ayaw nilang kumalat no yung balita din pag-protection din sa pangalan no sa kanilang mga pangalan. Pero ang gusto rin nating ipaintindi na kahit po gaano natin itago, talagang nalalaman na lumalabas po itong mga impormasyon na ito no kahit gaano pong pagsisikap natin. So mas nakakabuti talaga na lang no na kapag meron po mga ganitong impormasyon o kahit hindi po kayo ang pamilya,
Mahalaga po na talaga nahanapin natin yung tamang institusyon kung saan po tayo pwedeng mag-report o humingi ng tulong. No? Nabanggit nga ni Miss Lay, mga kaibigan, na hindi naman siya masama, no? Na doon tayo sa mga kamag-anak natin o sa mga kinikilala natin na mga decision makers sa loob ng ating pamilya. Pero mahalaga ding maintindihan na kapag tayo sa atin po lumapit, dinulog itong tulong, no, hindi lang po yung pagtugon sa mismong problema, no, yung ang kailangan nating ibigay. Yun nga nabanggit ni Miss Day na maliban pa sa pagkuha ng hustisya, meron pang ibang pangangailangan po yung survivors na hindi natin na ibibigay, no, dahil hindi po tayo trained na ibigay yung pangangailangan yun, katulad po ng suporta para po sa kalusugan o kung naka-experience po siya ng pambubugbog o panggagahasa, so kailangan talagang siya, no, tingnan siya ng isang eksperto, ng isang medical doctor para mabigyan po siya ng kaukulang aksyon. Hindi rin po natin maibibigay sa kanya yung mga psychological support o para mapangalagaan yung kanyang mapanatili na mataas yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili na hindi siya bababa, no? Kasi kapag nagkaroon siya ng naka-experience siya ng hindi kagandahan, ay bumababa yung pagtingin niya sa kanyang sarili at maaring makaapekto ito sa kanyang pagpatuloy sa pamumuhay, lalo na kapag kabataan. Madalas ang mga nabanggit nga natin, no, nung nakaraang episode, na kung sino yung mga kabataan na madalas nakaka-experience ng harassment, mga kaibigan, o iba pang uri ng karahasan, ay madalas na sa kanyang paglaki ay siya rin ang madadalas, kung hindi man siya ang magiging perpetrator o magiging tawag dito, siya rin ang gagawa nun sa iba, ay maaring siya rin ay paulit-ulit na maka-experience ng ganong uri ng karahasan. So importante talaga na mabigyan sila ng sapat na psychological support para talagang makarecover sila mula doon sa mga experiences na yon. At makukuha lamang natin yan kapag nag-report tayo sa tama, no, na authorities, lalo na katulad ng kung ano yung nandyan sa atin, madalas ang Ministry of Municipal Social Welfare and Development, no, o MSSD, doon sa mga lugar natin. Kasi sila talaga yung nakakaalam kasi kung kanino i-refer, depende kung ano yung nakikita nilang problema ng mga survivors, mga kaibigan. Kaya natin ito tinawag, tama Miss Leno, kaya natin ito tinatawag na referral pathway. Oo, kasi hindi lang isang organization, kundi inililipat natin, inire-refer natin sila sa mga organization na maaaring makapagbigay ng tama at saka professional na suporta. So, ganun pa man, kasi alam naman natin, yung mga social workers natin, pinapanintili pa rin, no, ini-increase pa rin natin, no, na talagang yung reporting process o referral process ay kailangan pa rin kung gusto ng pamilya o hanggat maaari ay talagang mataas pa rin yung confidentiality ng information. So hindi po yan, mga kaibigan, magiging chismis doon sa mga taong pinagreportan natin, kasi kasama po yun sa mga pinanumpaan ng mga members ng MDT, yung multidisciplinary team na may kanya-kanyang expertise, no, or kapasidad na magbigay ng tulong. So yun pong confidentiality ay isa po yan sa mga obligasyon na kasama sa mga organization at individual na tutulong po sa total recovery ng mga survivors po natin ng child protection at saka gender-based violence. At saka dagdag ko lang, no, na minsan natatakot ang ating mga kababaihan at kabataan na mag-report dahil sa hiya o shame. Sana maintindihan din natin na may mga iba't ibang mga sitwasyon na nangyayari sa ating mga kababayan at kabataan. Kaya sa ating mga VAUSI desk officers at saka sa iba't ibang mga institution, sana lawakan natin yung understanding natin, pag-unawa, at saka yung patience natin. At alam naman natin na lahat ng mga itong mga institusyon na to, katulad ng mga VAUSI desk officers, ay may training kung saan sila ay ini-equip ng mga legal frameworks at saka pinapatupad talaga nila dito yung confidentiality na kung ano man yung mga sensitibong mga impormasyon ay hindi dapat ma-share sa iba't ibang tao kundi sa kanila lamang at saka ma-refer ito sa mga tamang inuukulan. So ulitin lang po natin, hindi lang po natin ito pinagbabawal, ano? Ang ano lang natin na maintindihan, kung sa inyo po nag-report,
Kung hindi man kayo kasama doon sa mga nabanggit, maganda din na maintindihan natin kung ano yung mga organizations kasi tayo na lang po ang magkusa na tutulong o tumulong doon sa mga pamilya ng survivors para po makakuha sila ng sapat na suporta po, no? So bago tayo magpatuloy, Miss Lay, bati muna tayo dito sa ating Sige mga po. watchers sa ating Facebook Live, si Sir Bensar Abbas, watching po daw sa Maida pa. Good morning po sa inyo. Si Mama Christine Aleo, galing po siya sa Dalican. Kay Sir Bimbo Anta, good morning din sa inyo. Kay Loud and Clear, no, nanonood daw sila sa Zone 7 ng RH1, Cotabato City. No. So again, no, patuloy po tayo makikinig. Kung meron po kayong ibang mag-share po ng ibang inyong pananaw, no, mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0905-642-4323. No? 0905-642-4323 at saka sa ating mga tagapanood po sa ating Facebook Live, pwede rin po kayong mag-share ng inyong mga opinion. No? Patuloy tayo, Ms. Lay, sa ating discussion. Natapos na natin yung kung kanino mag-report, no? Pag-usapan naman natin, no, although nabanggit ko na kanina, no, kung halimbawa tayo, yung komunidad, para maiwasan natin, ano bang responsibilidad ng mga community members? Una, siguro, para maiwasan na magkaroon o mas dumami pa ang mga kaso ng child protection at saka gender-based violence. At saka kung may mga nakikita siguro tayo, no? Pwede ba kahit may mga narinig tayong chismis, pwede ba rin tayong mag-report ng mga kaso, no? Kahit hindi pa natin napapatunayan sa sarili natin na totoong nangyari yon. So, ano ba ang pwedeng papel ng mga taong bayan? So, balik lang tayo sa nabanggit ko kanina, may mga batas na tayo, may mga referral pathway na tayo. Lahat yon gumagana dahil sa komunidad, dahil sama-sama tayong nagtutulong. So, napakalaki ng papel ng komunidad, bawat isa sa atin. Una, kailangan natin tukuyin at ipaalam ang mga available na serbisyo sa lugar. So, kailangan natin i-map yung mga serbisyo, tukuyin kung ano ang mga serbisyo tulad ng healthcare, psychosocial support, legal aid, child protection, at gumawa ng malinaw na listahan ng mga contact person at proseso para madaling ma-access ng komunidad. So, importante ito lalo na sa mga sa kalamidad, no? Kailangan may mga list of contact na tayo kung kanino tayo pwedeng humingi ng tulong para mas madali tayong maka-access noon. Pangalawa, dapat malinaw ang proseso ng referral. So, unahin natin yung pag-standardize ng mga tools at forms. Gumamit ng mga referral forms, mga process maps para mas maging pare-pareho ang daloy ng impormasyon. Nakakatulong ito para maiwasan ang kalituhan at mas mabilis na responde. Pangatlo, mahalaga ang pagsasanay ng mga community leaders at frontline workers. Nabanggit ko yun kanina na yung mga VAUSI desk officers natin nag-undergo din ng mga training para mas equip sila na tumulong sa inyo, lalo na pang mga legal frameworks or referral pathways. So, ang pagkakapacity building natin ng mga community leaders, volunteers at frontline workers tungkol sa tamang proseso ng referral. Dapat malinaw kung kailan at paano mag-refer ng kaso sa mga mataas na antas na serbisyo. Pang-apat ay kung aside from the capacity building ng mga frontline worker natin, kailangan din na may matibay tayo na ugnayan sa barangay, sa paaralan, NGOs at lokal na pamahalaan. No, kailangan palakasin ang ugnayan natin para mas regular na coordination meetings. May siguradong regular na coordination meetings para alam nila kung ano yung referral pathways, kung saan magsusumbong, anong serbisyo ang pwede nilang makuha. At higit sa lahat, dapat ipaalam sa lahat kung saan sila pwedeng lumapit sa oras ng pangailangan. So, dyan ang papasok ang community awareness. So, gumamit tayo ng mga information campaigns, magbahay-bahay tayo, o pwede naman yung mga BHW workers natin pumunta sa mga bahay-bahay at sabihin kung ano yung mga tamang referral pathway, kung nakaka-experience sila ng pang-aabuso, at saka mas nagiging epektibo ang referral system pag alam ng mga komunidad natin, especially ng mga victim survivors natin, kung ano ang kanilang pwedeng makuhang serbisyo. Mahalaga din ang pagkuha ng feedback para mas
regular na i-review ng proseso para makita natin kung saan may mga kulang, kung paano ito maayos, at kung kayo ay nakakaranas o nakakasaksi ng pang-aabuso, huwag mag-atubiling lumapit sa inyong barangay, healthcare worker, o Women and Child Protection Desk o yung VAUSI Desk Officer. Yun. Tama yun. No, thank you. Kasi nung nakaraang linggo, nagkaroon kami ng chance, no? Kasi ito nga ang child protection at saka gender-based violence ay isa sa mga priority din na mga services po, no? Mga serbisyo po na ino-offer ng Access Project doon sa ating mga komunidad, no? Yun nga, isa sa mga tinutulungan natin, yung mga multidisciplinary team na magkaroon sila talaga ng regular meetings. Sino-sino ba yung nandyan sa multidisciplinary team? Sila din po yung mga binanggit mga kaibigan, no? Na kanina yung mga member ng LCPC or Local Child Protection and Council, yung mga member VAUSI desk officers, mga WCPD. representative ng WCPD, siyempre nandyan din yung Ministry of Social Welfare and tawag dito, MSSD, no? At saka kung may mga NGO o civil society organizations nandyan, no? Importante na magkaroon talaga ng regular na coordination kasi nga yung iba't ibang uri yung mga nai-report or kailangang i-report na mga kaso ng child protection at saka gender-based violence. Hindi lang yung physical, mga kaibigan, no? Nabanggit na merong economic, may physical, domestic violence, merong mental at saka psychological na uri ng karahasan laban sa mga kabataan, no? At kababaihan. So, importante rin na mapag-uusapan ito madalas ng ating mga members ng iba't ibang organizations, no, sa pamamagitan ng coordination meeting dahil sila yung binabanggit ni Miss Lay na nagmamapa, no? Sila yung tumutukoy gumawa ng listahan ng iba't ibang mga available na mga services na or service providers na pwedeng lapitan na kapag nagkakaroon ng pangailangan, no, may nag-report ng mga kaso, so alam nila kung kanino idudulog yung iba't ibang mga problema ng mga survivors ng mga violence against women and children, no. At saka yun, importante yung paggamit ng iba't iba o standardized na form para hindi nasasabi na kung ano lang yung ikinuwento, no, dapat meron talagang lista kasi sa pamamagitan nun magiging tama at standardized talaga yung assessment, no. At Importante hindi yung wala tayo. documentation. Tama yun, no, wala tayong makakaligtaan na impormasyon at maiwasan natin na paulit-ulit yung pagtanong natin doon sa mga pabalik-balik, no, yung pagtanong natin sa pagtatanong sa survivors kasi yan din yung isa sa mga gusto nating iwasan na paglipat mo doon sa ibang service provider, tatanungin na naman siya, paglipat naman sa kabila, galing siya sa health center, tinatanong siya sa Nakakadagdag siya ng MSSD. stress. Oo, totoo yun, no, nakakadagdag siya ng stress. So, sa halip na siya yung paulit-ulit na tinatanong, titingnan na lang yung kanyang documentation Tama. kasi comprehensive naman yung informasyon na yon at hindi na siya ulit tatanungin tungkol sa para hindi niya muling kailangan pang i-recall, no, kung hindi man lang sa purpose na tulungan siyang iproseso yung kanyang damdamin sa tuwing naalala niya, no. Kasi naman pag tinatanong, bumabalik hindi lang yung kung anong nangyari, no, pati din yung emosyon na kasama nun sa kanyang karanasan. So kung hindi man lang for the purpose of helping them process their emotions, noon sa kapag tinatanong sila ay as much as possible, wag na nating i-process yun, no, or gawin yung pagtatanong kasi nandoon na yun, i-review na lang yung mga documentations na tama, no. At saka yun, magandang nabanggit din ni Miss Lay yung capacity building. So importante yun nga nasabi natin kanina na piling-pili yung mga tao kung saan tayo pwedeng dumulog kasi importante na meron silang sapat na kaalaman o kasanayan, no, knowledge and skills at expertise para magbigay ng appropriate na o karampatang tulong dun sa mga survivors, mga kaibigan. So yun, no, at nasabi rin natin kaya nga mayroong multidisciplinary team kasi hindi sa saklaw lang ng kapasidad ng MSSD o ng health center lang or ng inyong tawag dito guidance counselor. So kailangan merong iba't ibang mga expertise na makakaano. So hindi naman yan makakadagdag ng stress kasi nga as much as possible iniiwasan natin na matanong sila ng maraming beses kaya nga nagkakaroon ng tawag dito yung coordination meeting kasi sila yung nag-uusap at saka
kasama din sa kanilang obligasyon o responsibilidad na iwasan na kumalat yung mga impormasyon na hindi naman kailangang malaman ng buong komunidad kung anong nangyari, no. So yun, importante talaga, no, na magkaroon ng parang tawag regular na meeting yung multidisciplinary team, at yun din ang sinusuportahan po ng mga iba't ibang mga organizations po ng Access Consortium, no. So importante rin na yung sinasabi natin dito na community awareness, no. Hindi man natin, kasi kung ako ay parang tawag dito, simpleng mamamayan lang ako, wala naman akong posisyon, hindi naman din ako tawag dito, community leader, hindi naman ako traditional leader doon sa komunidad, maaring pag may nakita ako, wala akong alam, no, kung paanong gagawin, no. Nagiging bystander na lang. Oo, so hindi naman pwedeng manonood din lang ako kasi or makikinig lang ako kung anong pinag-uusapan. So kasi yun nga, kasama sa obligasyon natin kapag may narinig tayo or kahit hindi pa man natin kumpirmado, importante talaga na mag-report tayo kasi baka anong nangyari kung totoo pala yun. Totoo. O wala kang nagawa, wala kang ginawa, maaaring magsisi ka or magiging dahilan yun ng paglala pa ng problema. Pero nakakatulong din kapag narinig mo lang at napatunayan na hindi totoo para magawan din ng paraan na mas kumalat pa yung balita kasi yung mga otoridad ay gagawa din ng paraan para matigil na yung ganong klaseng pag-uusap, mga kaibigan. Meron din tayong sinasabi, no, yung posting natin, meron tayong mga printed actually, mga kaibigan. Mga pamphlets, Oo, mga mga- posters. Oo. Pero ayon sa sa MSSD, Miss Lay, ay meron talaga silang standard talaga na measurement. So parang isang buong isang buong sukat ng blackboard actually na pinakita nila Okay. na at saka dapat nilagay doon sa mga matataong lugar, at saka dapat sturdy, sturdy sa Tagalog, yung matibay, Matibay, oo. yung pagkakalagay. So mas maganda yung mga tawag dito, yung bakal ang ginamit na mga stand niya para talagang tatagal siya at makikita siya ng mga tao. So kung meron po kayong yun nga, kapag may mga nakita po tayo o narinig ng mga nitong mga kaso, hanapin po natin kasi nandun po nakalagay yung mga information kung saan po tayo mag-report, no. So, meron ding mga hotline siguro nakalagay doon o mga numbers kung ayaw nyo magpakilala, ay may mga hotline din na nakalagay doon na Tapos dagdag ko lang, no, ang nagiging ligtas ang komunidad pag lahat tayo ay gumagalaw o nagko-contribute. So, importante na alam natin yung mga referral pathways. Kasi kung may mangyayaring karasan o may na-witness kayo, alam nila kung saan magsumbong, at kung sa sarili nyo din, alam nyo din kung saan kayo dudulong kung may problema kayo. Yun. At saka isa din itong maganda na kabahagi, no, parang standard operating procedure ito talaga ng mga kasamahan nating humanitarian organizations. Yung paglalagay natin ng mga feedback and response mechanism. So, parang lahat yata ng mga organization na nagbibigay ng mga tulong sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng pagbakwit, ay required talaga sila na maglagay o i-promote ang kanilang feedback and response mechanism, no. Dito, mga kaibigan, nakalagay yung iba't ibang mga paraan kung saan sila pwedeng magsumbong, no. Pwedeng doon sa mga kinatawan ng staff mismo ng NGO, no, or pwedeng doon sa mga cellphone numbers na pwedeng ilagay. So hanapin po natin 'yun, no, kasi ang kagandahan dito ay pinapanatili o ni-ensure natin yung confidentiality ng mga reporters pati ng uri ng kaso. Kasi yung number po, kung halimbawa sa hotline kayo mag-report, ay talagang iisang tao lang ang nakakatanggap ng mga text na yan, hindi po pinagpapasapasahan yung cellphone. At siya po yung nagde-decide kung ito ba ay kailangang ibalik doon sa implementer or kung ito ay kaso ng child protection or gender-based violence. Alam niya kung saan ito i-refer at hindi po ito ibinabalita sa iba. So, susundan po yung referral pathway natin, no? Kung halimbawa si MSSD ang pinakamalapit, kay MSSD po niya ito idudulog at si MSSD na pong bahala para sundan na po yung So, hindi na po sa ang gagawin na lang po doon sa natin sa feedback and response mechanism ay i-update na lang yung report, yung nag-report, no, kung ano nang ginawa doon sa kanyang report. Halimbawa, sasabihan sa kanya na salamat po sa inyong pagpadala ng inyong
ng inyong report, ito ay ni-refer na po namin sa MSSD at pwede na po kayo mag-follow up doon sa kanila kung kailangan. No? So para malaman din nung nag-report na talagang ginawan po ng action yung mga ipinadala niyang information. Tapos dito sa feedback at monitoring, no, importante talaga na may ganyan. Kasi, for example, hindi kasi one size fits all yung mga solusyon Tama. natin. So, kailangan appropriate siya sa konteksto ng lugar, sa konteksto ng mga bakwit natin, sa mga displaced people natin. So, for example, may mga PWD tayo na mga nasalanta ng bagyo, hindi pwede na hindi natin sila i-accommodate. So, gamit itong mga feedback at monitoring, pwede nilang ilagay doon kung paano mas mabubuti natin ang ating mga approach o ating mga tulong towards sa kanila. At pwede naman silang magsumbong dito at saka pwede nilang isabi kung ano yung mga best practices na pwede natin ulit-ulitin para mas masolusyonan yung mga pangangailangan nila, lalo na sa kalamidad at sa mga armed conflict. So yun, napakaraming gamit ng ating feedback and response mechanism, no. Yun talaga yung platform, no, o paraan para makakuha tayo ng mga feedback or opinion galing sa ating mga komunidad, no, na siniservisyuhan. Yun, bati muna tayo kay Sir Mos Abbas, no, mula sa Community Organizers Multiversity na nanonood daw siya sa Facebook Live dyan sa kanilang office sa may ORC, Cotabato City. Good morning sa iyo, Sir Mos. Morning po. Parang dito na tayo sa yung ano pang gusto pa nating mga impormasyon pa na gusto nating malaman, Miss Lay, ng ating mga tagapakinig at mga nanonood ng ating Facebook Live. Siguro para mas maintindihan natin, walang gustong maka-experience ng violence, karahasan. Kaya kung mangyari man ito, sana dumulong kayo sa mga institusyon. For halimbawa, nahihirapan pa kayo dahil nahihiya kayo, pwede niyong sabihin sa mga kapatid niyo, for example, tulad ko mga babae, pwede niyong sabihin sa mga kapatid niyong babae, sa nanay niyo, at saka kapag may lakas na kayo ng loob, pwede niyong magsama-sama na kayo para i-report yung mga nangyari. Hindi madali ang maka-experience sa mga ganito, kaya ini-encourage ko ang lahat na kung may mga na-experience man silang karahasan, idulong nyo po sa mga tamang institusyon tulad ng mga VAUSI desk officer at saka ma-refer ito sa tamang mga institusyon. Yun. Thank you so much. Meron pa? Ang proteksyon ng bata at laban sa gender-based violence ay responsibilidad nating lahat. Ang mga batas ay nandyan upang magbigay proteksyon, ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga komunidad. So paulit-ulit na natin yung sinasabi na tama yun. komunidad palagi kasi sabi nga nila, it takes a village to raise a child. So lahat tayo ay magtulungan upang mas maging ligtas ang ating mga komunidad. Sa pamamagitan ng malinaw at mas pinalakas na referral pathways, mas nagiging ligtas ang ating mga komunidad. Yun mga kaibigan, no, sa amin din sa parte ng kabuuan ng Access Project, ang sabi natin na intindihan natin na ang child protection at saka gender-based violence, mga kaibigan, ay yun yung pinakasakabuuan ay kapag nakakita tayo ng mga iba't ibang uri ng pang-aabuso, pamimilit at iba pang uri ng karahasan na maaring makakaapekto emotionally, physically, no, at saka mentally doon sa mga survivors po nito, no. At saka ang sinabi din natin na napakahalaga na dumulog tayo sa tamang, hindi po natin ibinagbabawal na lumapit po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan po natin, pero sikapin po natin na makapaglapit po tayo o maidulog natin itong mga kasong ito doon po sa mga tamang otoridad na may sapat na kakayahan at kapasidad para ibigay yung mga tulong o professional na tulong na kinakailangan po natin. So ang isa rin na naintindihan natin, nabanggit na ni Ms. Lay kanina, na ang pagpigil at pagbibigay ng katapusan sa mga kaso po ng ng harassment po sa mga kabataan at kababaihan ay responsibilidad po nating lahat at magagawa po natin yan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating kaalaman kung kanino tayo pwedeng dumulog
At mag-report po tayo, no? Obligasyon po nating lahat kapag nasabi na natin kanina, kapag meron tayong narinig o nakita na iba't ibang uri o sa tingin natin ay isang uri ng tawag dito, pag-violate sa karapatan ng mga Abuso kabataan, at no? karahasan. Pag-aabuso at karahasan laban sa mga kabataan at kababaihan, ay report po natin agad po yan. Yun. Thank you so much. At dito po tapos ang ating paunang segment dito sa ating ika-18 na episode po ng ating advocacy broadcast ng Access Project. Maraming salamat Ms. Lay Demin po, no, ang Communications and Advocacy Officer po ng Plan International Pilipinas. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin dito ngayong umaga. Maraming salamat at saka ito lang yung huling mensahe ko sa lahat ng ating tagapakinig na nagsisimula ang pagbabago sa pagiging mapagmatsyag at sa maagang pagkilos. So sama-sama tayong magtulungan upang maging ligtas at protektado ang ating kababataan at kababaihan. Yun lang at magandang araw. Yun, maraming salamat. Magbabalik po ang ating broadcast makatapos po ang ilang sanglit. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya